Magandang araw, Bisantuan. Ako nga po pala si Mary Revillosa at ang topic po natin today ay about sa Asian regionalization. Bago po tayo mag-umpisa, ay nais ko po munang ipakilala sa inyo ang aking mga kagrupo. Ako nga po pala si Ms. Sherin Joy Revilla, si Ms. Patricia Salazar, si Ms. Angela Rogelio, si Ms. Danica Sartin, si Ms. Tricia Sinag, si Mr. Anthony Tan, si Mr. Adrian Tevis, si Ms. Villalba Lalin, si Ms. Wenelin Vibar, at si Mr. Sanjo Zamora. Ano nga po ba ang Asian regionalization? Introduction to regionalization. Objectives: introduce Asian regionalization, to know what is economic integration, to identify the political integration, to define the social integration, and to know the differences between globalization and regionalization. What is Asian regionalization? It refers to the increasing economic, political, and social integration among Asian countries. These types of increasing integration among Asian countries are about to be explained by my group mates. Here I am to discuss the economic integration. When we say economic integration, it is a process where countries or regions cooperate to reduce or eliminate barriers to trade, investments, and other economic activities. This is also an agreement between two countries that talks to remove the tariff and barriers on different countries. So, when we say economic integration, it is an agreement between the countries, and dito nila pinag-uusapan yung pag-remove ng mga tariffs or taxes sa pag-export ng mga products sa mga bansa na nakapaloob sa isang organizations or groups na involved dun sa economic integrations. So, there are tariffs. So, when we say tariffs, these are taxes imposed on imported goods, making them more expensive for customers and business in the importing countries. This discourages imports, protects domestic industries, and potentially leads to higher prices for consumers. So, ito namang mga tariffs na ito na tinatawag is yung mga taxes na ipinapataw sa isang produkto kapag ito ay export or ipapadala sa ibang bansa. And kung ako yung producer, then ililipat yung products dun sa distributor. Then bago ko siya ilipat sa distributor, meron na akong nakaset na price kung saan makukuha ko yung benefits, kumbaga is mag-i-increase yung product price, kumbaga ito yung magiging tubo or balik sa akin nung pag-invest nung pera ko doon sa isang produkto. And then doon naman sa distributor, pagkakuha niya doon sa product galing sa akin, meron nang nakaset na price. Then kapag ililipat ng distributor yung products doon sa mga wholesaler, meron na ding dagdag na presyo. At kapag yung wholesaler naman na magdi-distribute sa mga small business owners is meron na din silang nakapataw na presyo doon sa produkto. So yun yung tariffs or taxes. So meron tayong types of economic integration. So those are the preferential trade arrangement. This less trade barriers to members. So ito namang preferential trade arrangement, ito yung mga kumbaga ay selected yung barriers or yung barikada na nakaharang sa pag-export ng mga products. Kumbaga is hindi ganun ka lawak yung sakop nung mga bansa na merong tariff sa pag-export ng mga product. Kumbaga ay yun nga, preferential, kumbaga ay selected yung bansa na nagpapataw ng taripa. Then also we have the free trade area or the FTA. The trade barriers abolished from members. Members maintain rights toward non-members. Itong free trade area naman is free from itself, free. Malaya yung pagpapalitan nila ng products doon sa sariling bansa. Kumbaga yung mga business owners and businessmen and women doon sa loob ng bansa na yun is malaya silang nakakapagpalitan ng produkto na walang taripa. And also they are free to trade products from other countries in a way they wanted. And we also have an example of this free trade area na which is the North American Free Trade Area
Agreement that is established in 1993, and the European Free Trade Area that is established in 1961, and the 7 Common Markets or Mercosur that is established in 1991, and the AFTA or the Asian Free Trade Area which as established in 1992. So, yung mga bansa na nakapaloob dun sa mga groups of organizations na yan are free to trade the products without any tariffs or barriers. So, the next type of economic integration is the custom union. This is the no trade barriers for members, same tariff rates for members. So, ito namang custom union na ito is yung mga grupo ng mga bansa na nakapaloob dun sa custom union is no tariff fee. Wala silang taripa sa pag-export ng mga products. Kung baga, halimbawa, ng Pilipinas to Macau, they are free to trade products without any tariffs. Ganon din sa mga ibang bansa na involved or kasali dun sa custom union. So, ang re-report ko po ay barriers to investment. Una, foreign ownership restriction. Limits on the percentage of ownership that foreign investor can hold in domestic companies can discourage foreign investment and limit access to capital. Ito po yung kapag may mga limitasyon sa porsyento na pagmamay-ari na maaring hawakan ng mga dayuhang namumuhunan sa mga lokal na kumpanya, maaring hindi sila mag-invest ng malaki o kaya maghanap ng ibang pagkakataon sa ibang bansa dahil sa limitadong kontrol na maaaring makuha ng mga dayuhang namumuhunan. At ang ikalawa naman po ay repatriation restriction. Restriction on the ability of foreign investors to repatriate their profits or capital back to their home country, create uncertainty and disincentivize investment. Ito naman po yun ay ang paghihigpit sa pag-uwi o kita o kapital ng mga dayuhang namumuhunan sa kanilang sarili bansa. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan at maaaring mag-udyok sa kanila na maghanap ng ibang lugar na mas madali o ligtas para sa kanilang pamumuhunan. At ang ikatlo po ay invest screening. Government approval processes for foreign investment can be healthy and complex, potentially delaying or pretending investment. Ito naman po ang proseso ng pag-aprobas ng pamahalaan para sa mga pamumuhunan ng mga dayuhan ay maaaring tumagal at maging komplikado. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakaantala o pag-iwas sa mga namumuhunan dahil sa kawalan ng katiyakan sa timeline ng kanilang mga pamumuhunan. At ang last po ay expropriation. Assets by government without adequate compensation is the significant to investment, as it to create risk for investor that their asset could be taken without fair compensation. Ang expropriation naman po ay tumutukoy sa pag-agaw ng mga pag-aari na may pag-aari ng mga dayuhan ng isang gobyerno nang walang sapat na kabayaran. Ang pamamaraang ito ay nagdudulot ng malaking panganib para sa mga mamumuhunan dahil pinapahina nito ang seguridad ng kanilang pamumuhunan at nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa posibilidad na ang kanilang mga ari-arian ay kunin ng walang patas na kabayaran. Trade liberalization. Ang proseso ng pagbawas o pag-alis ng mga hadlang sa international na kalakalan ay tungkol sa pagpapadali ng malayang daloy ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng paglago ng ekonomiya, pagbaba ng mga presyo at pagtaas ng mga pagpipilian ng mga mamimili. Dahil kapag mas maganda at mabilis ang kalakalan, ay mas maraming negosyo ang maaaring mag-invest sa isang bansa. Dahil mas madali lang nilang maibebenta ang kanilang mga produkto at serbisyo sa iba pang mga bansa. Investment promotion. Ang proseso ng pag-akit ng mga dayuhang direktang namumuhunan sa isang bansa o rehiyon ay tungkol sa paglikha ng isang malugod at kaakit-akit na kapaligiran para sa mga dayuhang kumpanya na mag-invest at magtatag ng negosyo. Ang mga patakaran at programa ng gobyerno ay naglalayang mapabuti ang kapaligiran sa pamumuhunan, tulad na lamang ng pagbibigay ng insitibong buwis, pagpapabilis ng mga proseso ng pag-aproba, at pagpapabuti ng mga infrastruktura. Dahil dito ay maaaring mag-udyok sa mga dayuhang namumuhunan na mag-invest sa isang bansa. Bago ako mag-umpisa, anong pumapasok sa isip mo kapag sinabing
politika. Unang-una, kapangyarihan o kontrol. Mga sistema ng pamamahala, mga partido at kilusan, mga isyu at problema, mga halalan at mga resulta, mga relasyon ng ibang bansa, mga karapatang pantao at mga pagbabago at mga resulta. Okay, ano naman ang politika? Ang politika ay isang proseso o pamaraan ng paggawa ng desisyon para sa ikababago ng ating bansa. Ano naman ang integration? Ang integration ay pagkakaisa o pagsama-sama ng magkakaibang grupo o bahagi para makabuo ng bagong sistema. After we tackled political and integration, ano naman ang ibig sabihin ng political integration? Political integration refers to the process where different political entities such as countries, regions, or states cooperate and coordinate their policies to achieve shared goals and objectives. It involves gradual shift towards greater unity and independence in political decision-making and governance. So, ibig sabihin, ang political integration ay ang pagkakaisa ng mga magkakaibang grupo sa ilalim ng isang sistema ng pamahalaan. Nagkakaisa ang mga grupo para makabuo ng isang mas malawak at mas matatag na gobyerno para sa ating bansa. So, andito ako para i-discuss ang 3 key aspects and characteristics of political integration. So, una sa key aspects is yung cooperation and coordination. So, may nakapaloob na tatlo dito, which is yung Intergovernmental Organization or IGOS. Pangalawa is treaties and agreements. And pangatlo is yung joint initiatives. So, unahin natin yung Intergovernmental Organization or IGOS. So, sinasabi dito, ilan ito sa mga organisasyong ito ang nagbibigay ng platform para sa mga bansa na makipagtulungan sa mga isyu na karaniwang kaparehas ng kanilang interest. Ilan dito yung mga organization na talakay noong mga nakaraang araw sa kurso natin ito, which is yung United Nations, European Union, and also kasama din dito yung ASEAN. So, pangalawa, sa mga characteristics na nakapaloob sa cooperation and coordination is yung treaties and agreements. So, dito naman, pinagsama-sama nito ang mga patakaran, tinutugunan din ang mga karaniwang hamon o problema na kinakaharap ng bawat bansa. Dito, sinasabi na dito pinagsasama-sama yung mga patakaran, tinutugunan din ang mga karaniwang hamon o karaniwang problema kinakaharap ng bawat bansa at nagtatatag ng mga balangkas para sa pakikipagtulungan. Doon din umiikot sa pag sinabing collaboration or cooperation, siyempre hindi talaga yung pagkakaisa ng bawat isa upang masolusyonan agad yung hamon na kinakaharap nila. So, pangatlo is yung joint initiatives. Dito naman sinasabi na joint initiatives, from the word joints, dito collaboration din ang nangyayari. Nag-share sila ng kanilang specific project para ma-achieve yung goals na gusto nilang ma-achieve. And para syempre masustain yung pagkakaisa pa din ng bawat isa. So, after nun, tapos na tayo sa cooperation and coordination, and that is na sabi ko na din ang tatlong karakteristik na nakapaloob dito. So, let's move sa pangalawang key aspects, which is yung shared governance. So, sa shared governance, unang karakteristik nito is yung pooling sovereignty. So, dito, sabi is maaaring italaga ng mga bansa ang ilan sa kanilang soberanya na syempre para pamahalaan ang mga karaniwang gagawin. Like, syempre dapat may kanya-kanyang assign o
or pinagpupukusan na responsibilidad ang bawat institusyon para masolusyonan agad yung problema sa bansa niyo. Pangalawa is yung harmonized policies. Yun yung pangalawa sa mga characteristics ng pangalawang key aspect. So dito sinasabi naman is dito pinag-uugnay ng mga bansa ang kanilang mga patakaran. Katulad na lang nung Concession Agreements, dito pinag-uugnay-ugnay ng mga bansa ang kanilang mga patakaran para syempre dun din sa pagkakaayos at pagkakaisa ng mga institusyon para maging maayos at ma-achieve nila yung goals na gusto nilang i-achieve. So, pangatlo is yung common institutions. So, sinasabi naman dito, ang mga bansa ay maaaring magtatag ng mga karaniwang institusyon. Kung pamahalaan ng mga magkakaibang responsibilidad. So, gayon din, dito din, tinatalaga din yung mga kanya-kanya responsibilities, kung sino ang naka-assign sa batas na to, kung sino ang magpapatupad ng patakaran na to, and para magkaroon pa rin ng kaayusan sa pagpapatakbo ng mga patakaran na yun, para hindi magkagulo at magkasama-sama or magkaagawan ba ng responsibilidad. So, kaya nag-a-assign pa rin sila, nagtatalaga pa rin sila ng mga kanya-kanyang responsibilities. So, mag-move na tayo sa pangatlong key aspects, which is yung political union. Tinutukoy dito ay yung federalism. Sa federalism naman, ito yung isang sistema kung saan ang kapangyarihan ay binabahagi sa pagitan ng mga rehiyon na pamahalaan na ang bawat antas ay may sariling responsibilidad at otoridad. So dito, meron din sariling responsibilidad at otoridad kung sino yung may karapatan, sino yung may kakayahan na ay patupad itong patakaran na ito para magkaroon ng kaayusan yung bawat isa. So let's move sa pangalawa, which is yung confederation. Sa confederation naman, sabi na meron lang limitadong kakayahan ang bawat isa na naka-assign dito. Halimbawa is ako, ito lang yung pwede kong galawin, ito lang yung pwede kong pamanguan, ito lang yung pwede kong gawa ng patakaran, ito lang yung pwede kong sundin, ito lang yung pwede kong pasundin. Parang ganun, like hindi pwede nalalagpas ka dun sa ini-assign lang sa'yo. Hindi din pwede na hindi mo magampanan yun at hindi mo pwedeng akuin yung responsibilidad ng iba. So, pangatlo is yung unification o pagkakaisa. So, dito naman, pagsasama-sama ng dalawa o higit pang estado sa iisang entity, kabilang kinasasangkutan ng paglikha ng bagong pamahalaan. So, dito, parang ganun din, nagko-combine din or nag-co-collaborate yung mga institusyon, syempre para ma-achieve din nila yung gusto nilang goals. Kasi sabi nga nila, di ba, pag may gusto kang i-achieve, kailangan mo ng katulong para syempre mas maayos yung maging kalabasan ng ginawa mo. Like, halimbawa, hindi sa lahat ng bagay kakayanin mo na mag-isa lang. Kailangan mo ng katulong, kailangan mo ng collaborate, kailangan mo ng cooperation. Para, syempre, kung ito yung gusto mong goals na maaabot mo sa tulong ng bawat isa at kung meron kayong pagkakaisa. So, doon na po nagtatapos ang aking report. And ako po si Wendy Vibor, nag-uulat. Meron tayong benefits of political integration. We have 4. The first one is enhanced security. And the second one is yung economic growth. And the third is yung shared solution. And the last one yung increase in influence. So dumako tayo sa enhanced security. Ang enhanced security, dito pumapasok yung pagtutulungan ng mga issue ng seguridad. So dito, nagpapalakas dito ng parehong seguridad.
kaya nagkakaroon tayo or mababawasan tayo ng conflicts or hidwaan ng bansa. Kaya mas napapataguyod nito or nagkakaroon ng kaayusan sa ating bansa. So, the second one is yung economic growth. So, kung meron tayong yung pagkakatugmang patakaran or yung pampolitikong kapaligiran, mas nagkakaroon tayo ng mas na-attract natin yung mga investor. So, dahil dito, magkakaroon tayo ng mas mapapalago natin yung ating ekonomiya dahil dito. So, the third naman yung shared solution. So, ito yung pagtutulungan din naman ng bansa. Ang best example dito yung sa pandemic. So, nung nagka-pandemic kita is, yung ibang bansa is nagbigay sa atin ng mga kagamitan, especially yung bakuna. So, ito yung best example sa shared solution, yung pagtutulungan ng mga bansa. So, yung sa last one naman, yung increase in influence. Dito naman yung pag nagkakaroon tayo ng pagkakaisang grupo ng bansa, mas magkakaroon tayo ng mas malakas na impluwensya. Kaya nagkakaroon tayo ng malakas na impluwensya sa pandaigdigang antas. Challenges sa political integration. Challenges sa political integration, ito ay tumutukoy sa pagproseso na maayos sa pagmagitan ng pag-ugnay at pamahalaan na umiiral sa institusyon at ang mga pribadong aktor upang makamit ang koordinasyon sa pamahalaan mula sa pinag-isang pamahalaan hanggang sa komplikadong aktor ay ang komplikadong network. Meron siyang four challenging of integration, of political integration. And the first is loss of sovereignty. Loss of sovereignty, ito naman yung pagkawala sa mga sovereign sa bawat bansa. Example ko dito is yung sa European Union. Ang mga bansang miyembro dito ay kailangan sumunod sa mga batas at patakaran sa EU na maaaring makaapekto sa kanilang sariling desisyon. Maaari itong magresulta sa pag-alis ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Ngunit maaari itong magbukas sa mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at pagunlad. And the second is political differences. Political differences, ito naman ay tumutukoy sa pagkakaiba't ibang pananaw, paniniwala o interes sa mga politika sa pagitan ng mga individual, grupo o partido. Ito ay maaaring magresulta ng mga debate, alitan, o kahit anong mga hidwaan. Ang political differences naman, it's a normal naman. Kasi, nagbabahagi ito ng demokratibong lipunan tungkol sa at saka ito yung nagbibigay daan sa mga tao na ipahayag ang mga pananaw at makipag-usap sa iba tungkol sa mga issue na mahalaga sa kanila. Political differences naman ay mahawakan ito ng isang sibilisadong paraan at na ang mga tao ay nagsisikap na maunawaan ang pananaw ng iba. And the third is cultural diversity. Cultural diversity, ito yung pagkakaiba-iba ng mga kultura na tumutukoy sa pagkakaroon ng iba't ibang kultura sa isang lugar o lipunan. Ibig sabihin, meron silang paniniwala, gaya na lamang ng mga tradisyon, paniniwala, kaugnayan, wika, sining at paraan ng pamumuhay. And the last one is power imbalance. Power imbalance, ito naman yung tumutukoy sa hindi pantay-pantay na pamamahagi ng kapangyarihan sa pagitan ng mga individual, grupo o institusyon. Ibig sabihin, ang ilang mga tao, grupo o institusyon ay may maraming kapangyarihan kaysa sa iba. Social integration, ito ay tumutukoy sa proseso kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang sektor o grupo ng lipunan ay nagkakaroon ng pagkakaisa, nagtutulungan at nagkakasundo upang maging buo ang komunidad.
Halimbawa, sa isang komunidad na may mga tao mula sa iba't ibang rehiyon at kultura, ay maaaring mag-organisa ng mga programang pangkultura o paligsahan na nagtatampok ng iba't ibang tradisyon. Sa ganitong paraan, natututo ang bawat isa na pahalagahan ng pagkakaiba-iba at mas nagiging malapit ang bawat miyembro ng komunidad. Economic interdependence, tumutukoy sa ugnayan ng pang-ekonomiya sa pagitan ng mga bansa, negosyo o rehiyon kung saan umaasa sila sa isa't isa para sa mga produkto, serbisyo o hilaw na materyales. Sa ganitong sistema, ang ekonomiya ng isang bansa ay nakasalalay din sa kalagayan ng ekonomiya ng ibang bansa at vice versa. Halimbawa, ang Pilipinas ay umaangkat ng langis mula sa ibang bansa dahil limitado ang sariling supply. Samantala, maraming bansa naman ang umaasa sa Pilipinas para sa mga produktong agrikultural tulad ng saging at pinya. Ang ganitong relasyon ay nagpapakita ng economic interdependence kung saan nakikinabang ang mga bansa mula sa kalakalan. Gayunpaman, ito rin ay may panganib. Kung magkakaroon ng krisis sa isa sa mga bansang ito, maaaring maapektuhan ang supply ng mga produkto at serbisyo sa buong mundo. Challenges of social integration. Number 1, cultural differences. Differences, cultural values, beliefs, and practices can create misunderstanding and challenges to integration. Ito daw po yung pagkakaiba ng mga kultura sa bawat bansa. Example, may pinaniniwalaan sila sa kanilang bansa, ngunit sa ating bansa ay hindi ito pinaniniwalaan. So, ang mga bawat bansa ay maaaring hindi magkaintindihan dahil may iba-iba't silang pinaniniwalaan sa bawat bansa. Number 2, language barrier can hinder communication and understanding between people from different culture. Alam naman natin sa ating bansa ay may iba't ibang lingwahe na maaari din ito maging hadlang sa pakikipag-communicate sa iba't ibang bansa dahil may iba-iba tayong lingwahe. 3. Social inequalities. Economic disparities and social inequalities can create division and hinder to social integration, which is, ito yung hindi daw pagkapantay-pantay na lipunan ay maaaring maging hadlang ito upang hindi pagsamasamahin ang bansa dahil may iba-iba silang kultura na maaaring hindi tayo magkaintindihan. 4. Political tension. Political tension and conflict can impact to social interaction and hinder integration efforts. Ito daw yung pagkikipagtunggalian ng bawat bansa na maaaring maging hadlang upang yung mga bawat bansa ay hindi magsama-sama dahil sa pagtutunggalian nila. Globalization ay tumutukoy sa proseso ng pag-ugnay ng mga bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kalakal, serbisyo, ideya at kultura. Nagre-resulta ito sa mas malawak na pagkipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga tao, kumpanya at gobyerno sa ibang bahagi ng mundo. Ang regionalization naman ay ang proseso ng pag-uugnay ng mga bansa sa isang partikular na rehiyon. Naglalayong palakasin ang kooperasyon at integrasyon ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga bansa sa isang relihiyon. At sa madaling salita, ang globalization ay isang malawak na konsepto na tumutukoy sa pag-uugnay ng mga bansa sa buong mundo. Habang ang regionalization ay mas nakutuon sa pag-uugnay ng mga bansa sa loob ng isang partikular na rehiyon. Drivers ang pangunahing dahilan o salik na nagtutulak sa globalization at regionalization. Globalization, technological advancement, trade, liberalization, multinational corporation. Example nito ay World Trade Organization o yung WTO at multinational corporation, internet. Regionalization, proximity, shared interest, political and economic cooperation. Example nito is the European Union o EU at Philippine Statistics Authority or PSA and the Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Salita, ang globalization ay pinapatakbo ng pandaigdigang pwersa tulad ng teknolohiya, kalakalan at mga malalaking kumpanya, habang ang regionalization ay pinapatakbo ng mga lokal na salik tulad ng heograpiya, interes at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa isang rehiyon.